Yan, so hello everyone, it's me again, Daniel Uy, your PMP here at Toyota Marikina. So currently, nakalib tayo ngayong linggo. So pangilang week na ba tayo? Second week na ba ngayon? Third week na rin pala halos. So ng May 2024, no? So sa video na pinost ko regarding sa requirements kapag OFW, sinabi ko kasi doon na hindi pwede yung magkapatid na mag-a-apply tapos yung isa nasa abroad physically, okay, tapos yung isa physically nandito sa Pilipinas. So kailangan po kasi nandito sila parehas, okay. For some reason, for security reason na rin ng bangko, ay ganito yun, explanation lang ha, in my own idea. Pag ang co-maker kasi is mag-asawa, obligado yun nasa ibang bansa na talaga magpadala dito sa Pilipinas. Okay? Ngayon, pag co-maker naman yung anak, basta nandito, halimbawa ako, tatay ko nasa abroad, kailangan pa rin nandito. Okay? Paano naman pag magkapatid? Kailangan pa rin nandito sila parehas para mag-apply. So, usually, sino ba ang nag-aaway-away sa lupa? Hindi ba magkakapatid? Hindi naman yung magtatay, hindi naman yung mag-ina. So, possible kasi na isang araw, baka hindi na magpadala yung kapatid at mawala na ng pambayad ng monthly amortization sa sasakyan. So, yun po yung nakikita kong isang rason kung bakit hindi pwede yung isang kapatid mo na nasa abroad ay makakapag-loan, diba? So, ang pwede lang natin gawin dyan is ano ba yun? Prior na umuwi yung nasa abroad, so kakailangan ko lang, di pa ako nakapagpunas. Prior na umuwi siya, magpa-approve na siya, okay? Para yung mga requirements maayos na, ma-prepare na. So pagdating dito sa Pilipinas, approve na, so pasa na lang yung mga requirements, tapos ilabasan natin sa sasakyan. Ganun po yung gagawin natin, okay? Yun po yung reason, okay, and process na pwede natin gawin. So huwag po magagalit sa akin, hindi ko po rules and regulation yan, hindi ko po patakaran yan kundi ng bangko, okay.